Kung syumat ka, skip ka na. This is not for you. Charing! Hi mga Mima! Another day! Another mini vlog! Oh, hayan na. May panote na ako. Umpisa pa lang. Kung tamad ka, skip ka na. Wow! So for today's video mga Mima, wala tayong gagawin kundi ang trabahong bahay. Sus ko po, naipunan na ako ng aking labahin. At habang meron akong nakasalang na doon sa washing machine, syempre magkakape muna tayo mga Mima. Inuna ko lang talagang magsalang muna. Medyo marami rin talaga akong labahin ngayon mga Mima. Ay hindi pala medyo, sobrang dami talaga. Paano ba naman may mga damit pa dyan na galing nung Pasig? Hindi ko kasi chinecheck ang aming laundry basket mga Mima. Kaso nga lang kanina, bakit ka ako nung naglagay si Kuya Sander ng kanyang labahin? Abay umaapaw naman na, nalaglag na yung damit na inilagay niya. Pagtingin ko, sus ko po, apaw ang 4 na laundry basket. Maaga din talaga ako nagsalang ngayon ng aking labahin mga Mima. Kakapasok lang din ng Kuya Sander niya. Sinasamantala ko habang natutulog pa si Bebo. Yes mga Mima, nasa school lang Kuya Sander cause it's Friday. Ngayon ko na pag-isip-isip na maglaba dahil hindi nakakayanin ito ng Sabado. Baka maputol lang aking buto-buto. Kapag madagdagan pa itong aking labahin, kasi maglalaba rin ako dyan ng mga bedsheet mga Mima at tuwalya. Medyo marami din yon. At habang ako'y nagkakape dyan, merong bumili sa aking mini store. Tapos nakita ko itong Ribisco butter. Parang masarap ka ako. Ayan, kumuha ko ng isa. Parang sobrang tagal ko na kasing hindi nakatikim ng Ribisco butter mga Mima. Kayo ba? Pero ang sarap niya sa coffee lalo sa black. Parang siya yung nagbibigay ng tamis sa iyong coffee. Ganon. Buti pa itong Ribisco butter may tamis. Samantalang ikaw, puro pait. Naks. Sino ang Bitterella dyan? Hindi na nga ako kakain itong Ribisco butter. Ano-ano namang na sinasabi ko, kaloka. Pero Ribisco, baka naman. At maya-maya nga lang din saglit mga Mima, natapos na itong aking unang salang. Inuna kong sisalang dito yung aming mga tuwalya. Kapag naglalaba talaga ako mga Mima, tuwalya ang una kong inuunang i-washing kasi wala naman masyadong dumi yan. I must say, depende pa rin pala talaga sa gumagamit, pero sa amin kasi hindi masyadong madumi ang tuwalya. Bali 5 tuwalya nga yung nilalaban ko mga Mima. Nauna na kanina yung 2, yung white, tuwalya yun ni Kuya Sander at saka tuwalya ni Bebo. Ito namang nahuli, tuwalya namin ni RJ. Itatabi ko na yung tuwalya niya mga Mima kasi wala naman na siya dito. And after ko doon, nagsalang lang ulit ako and then ito, hinarap ko naman ang aking hugasin. Hindi ko na nga ito nahugasan kagabi mga Mima, bigla ba naman akong nahihilo na naman. Actually, talagang tumaas ang dugo ko, sus ko pong sarili ko na to, di ko na alam kung anong nangyayari sa kanya. Isipin mo naman Mima, nakahiga lang ako, tas maya maya bigla na lang ako makakaramdam ng hilo, pamamanhid, sus ko po, sure ako mataas na naman ang dugo ko pag ganon. At hayun nga, nag-BP ako, sus ko po, talagang mataas nga, no ba naman yan? Heto nga ipapakita ko sa inyo kagabi ang kaganapan ng aking pagsagit ng ulo. Sa paghuhugas ko ng plato mga Mima Bell. So ayun nga, tumaas talaga ang dugo ko kagabi. Kahit nga si Ate Roxanne mga Mima nagtataka kung bakit nga ba tumataas bigla-bigla na lang ang aking dugo kahit wala naman akong ginagawa, wala naman akong kinakain or iniinom. Pero kagabi tinanong niya ako, sabi niya, stress ka ba? Ito to naman ang sinabi ko sa kanya na hindi naman ako stress. Di ko naman nararamdaman yung stress sa katawan ko. Nung una siguro mga Mima, yes, I can feel it, I'm stressed. Pero ngayon hindi. Kasi mga Mima, sa totoo lang yung stress, talaga mararamdaman mo yan sa sarili mo eh. Kasi ganyan na ganyan ako noon, ramdam ko talaga na I'm stressed, pero ngayon hindi talaga. Anyways, let's move on. Pagkatapos ko palang maghugas ng plato mga Mima, naglagay ako ng tubig sa ref kasi si Kuya Sander mahiligan uminom ng malamig na tubig. Ako hindi, iniiwasan ko na siya ngayon. Hanggat maaari nga mga Mima ay maligam-gam ang aking iniinom. Oh Jiva, so thunderstorm ang peg. Sabi kasi nila mas okay daw yung ganon, maligam-gam, or kahit hindi maligam-gam basta yung hindi malamig. Sinusunod ko na nga lang din mga Mima ang mga sinasabi sa akin ng mga mas nakakatanda kasi mas nakakaginhawa rin naman ako in the first place. So ayun na nga mga Mima, nakasalang pa rin ang aking wino-washing doon sa may washing and then ito, nagbabanlaw na ako ng mga botelya ni Bebo. Ganyan talagang madiscarding momshies mga Mima. O Jiva, may nakasalang kang labahin, di gawin mo naman yung trabahong bahay bang hindi ka pa ready magbanlaw. Salang lang ng salang sa washing hanggang may washing lahat ng mga lintek na labahan na yan. Charis! Bakit
may palintik ka, Mima? Kung ayaw maglaba, wag magdamit, magubad. Pagkatapos kong hugasan ang mga botelya ni Bebo, nagsaing na rin ako. Cause that time, si Bebo ay tulog pa rin. Sasamantalahin habang siya'y tulog. Hiyang isasalang kong sinaing mga Mima, sisindihan ko lang din yan sa sobrang hinang apoy para iwas sunog tayo. Kasi after ko dito, ayan, sisimulan ko na ang pagbabanlaw ng mga damit para naman matapos na tayo. Dahil sa dami ba naman itong aking mga nilabhan, kung ako'y papatay-patay, aabutin ako dito ng hapon, kaloka. Kaya naman nung ako'y may natapos ng may washing mga Mima, nagbanlaw na rin ako agad-agad habang may pinapaikot pa ulit ako dun sa may washing machine. Inuna ko na nga banlawan tong mga damit ni Bebo para naman may dryer na at may sampay ng matuyo na agad-agad. Nagulat nga ang aking mga biyanan dyan mga Mima at napakarami ko daw labahin. Sabi nga ng aking biyanang babae, dapat daw siguro sa isang linggo twice ako maglaba. Mukhang good idea nga yun. Siguro ganun ang gagawin ko para naman hindi ako mukhang kabayo dito na nagmamadali. Simula din kasi nang umuwi kami galing Pasig mga Mima, hindi pa din talaga ako nakakapaglaba. Diyan pala mga Mima, magbabanlaw ako and then diretso downy na. So yung nasa galon na maliit na yan, downy ang laman yan mga Mima. Yan yung nire-refill sa bayan. So para sa mga katulad ko na medyo matapang maglagay ng mga downy, okay yan. Kasi talaga matakaw ako maglagay ng downy sa damit. Mura lang din naman kasi yan mga Mima. Yung 2 liters na galon na yan is parang nasa 100 plus lang siya, if I'm not mistaken, nasa 130 ganun. Tapos parang 4 na labahan ko na siya magagamit. O ba, parang napakatipid lang para sa akin na mata ko maglalagay ng mga downy. Try nyo rin yan mga Mima, mas makakatipid din talaga kayo yan. At syempre magdala kayo ng lalagyan, kaya nga refill. Kasi kapag wala kayo dalang lalagyan, di ba pag refill parang 20 something lang siya. Pero kapag wala kayong dalang lalagyan, mga nasa 40 plus na siya. Kaya naman magdala kayo ng lalagyan. Nung time pala na yan mga Mima, nagising na rin si Bebo. Kinuha siya ng aking biyanan na babae. Andun sila sa may labas naglalaro. Nung una, nandun lang siya sa may table. Nagsi-cellphone lang siya, napakabait niya. Kaso nga lang nung nakaalala, Minang Mi, ayan, pupunta sa akin. Kapag ganyan, gusto niya naglalaro rin siya ng tubig dyan, nakikimeter-meter din siya. Kaya naman, dinala siya ng aking biyanan dun sa may harapan para makalimot, charis. Pero sabi ko nga naman sa inyo mga Mima, diba, si Bebo madali lang yan makamove on. Kaya naman, hindi rin nahirapan ng aking biyanan na ututuin si Bebo kahit na nung umalis siya kanina, umiiyak siya. At ito na nga ang exciting part! Patapos na ako maglaba dito mga Mima, kaya hayan, pinagbabad ko na si Bebo. Tignan nyo nga naman na talagang di nagpaawat kahit naniligo nagdedede. So that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!